Ito na ang Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa laban kontra New Zealand. Pero ang tanong maging sapat na nga kaya ito para makaisa tayo sa kanila? Sa mga guards, nandito na ang apat sa original 12. CJ Perez, Chris Newsome, Scottie Thompson at Dwight Ramos. Mga handpicked na players na ni Coach Tim para sa kanyang sistema. Si Perez, tutulong opensa depensa. Si Newsome, elite na defender at support din sa scoring. Si Thompson, importanteng piece sa triangle ni Coach Tim sa Gilas Mano sa Gins. Habang itong si Dwight naman, isa sa mga best players natin sa programa ngayon. Isa sa stars ng Gilas Pilipinas. Kaya ayos na kompleto na muli sila. Nung OQT kulang Kaya let's see kung mas malakas pa magiging impact ngayon ng backcourt natin. Sa wings naman, Justin Brownlee, Calvin Oftana, Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Of course, si JB, malaki ang aasahan natin dyan bilang naturalized player. Buti nga at healthy enough naman siya para makapaglaro ng 2 games this window. Noong una sa inclusion ni Ange Kwame sa pool, inasahan na maglalaro ito at magbibigay ng pahinga kay Brownlee kontra Hong Kong. Winnable naman kasi sa atin regardless. Pero hindi nga, diba? Magigets mo naman kung bakit ganon. Needed din kasi yung additional na games na kasama siya ng team. Sobrang dalang lang ng games ng Gilas. So yung makapaglaro siya ng actual games kasama ang mga players na makakasama niya sa team for the next 4 years malaking bagay para sa improvement ng laro nila overall. Simula pumasok si Coach Tim sa FIBA tournaments, may total pa lang na 5 games si JB. Kaya magandang ma-maximize pa rin nila yung opportunity na makakalaro siya together with Dwight, Fajardo, Kai at iba pa. Mabuti ngayon, okay naman tong si JB at malalaro niya ang buong window kahit na nakakapagod ang sunod-sunod niyang commitments. Napaka-crucial niya sa laban natin kontra New Zealand. Don't need mag-click ang opensa niya. Same nang ginawa niya kontra Latvia kung saan kumana siya ng 26 points. Malaking factor talaga ang performance niya sa magiging chances natin kontra Tall Blacks dahil siya lang ang maaaring pantapat natin sa production ng isang Cody Webster. Meanwhile, yung ibang mga wings naman na makakasama niya, sina Calvin Oftana, Kevin Kiambao at Carl Tamayo mga importante rin. Si Oftana, secondary unit na tres natin yan Habang sina KQ at Tamayo naman, versatile, pwedeng wings, pwedeng 4. Ang OQT at first window, nakikita pang natin nagsasabay sila as 3 and 4. Luckily, kaya naman nilang lumaro ng multiple positions kaya walang kaso. Depende na lang sa kung paano sila gagamitin ni Coach Tim Cone. Dako naman tayo sa mga bigs. Masakit na hindi nakaabot si AJ Edu. Miski sila Coach Tim nun, nilulook forward na ang pagbabalik niya sa koponan. Pero wala tayong magagawa, ganun talaga. Ito ang mga bigs natin ngayon. Mason Amos, Japet Aguilar, Junmar Fajardo at Kai Soto. Si Amos, sinasahang konti lang magiging minuto niya kontra New Zealand kung hindi man 0. Lalo pinagka-4 rin minsan ni Coach Tim, sina Tamayo at Brownlee. Samantala si Aguilar naman, makakakuha ito ng good amount ng minutes dahil reliever siya na Soto at Fajardo. Marami pa rin bumabati ko sa inclusion niya pero retired na talaga yan sa Gilas Pinagbigyan niya lang ulit dahil kailangan siya ng team kasi nga laging injured si Edu. Kaya appreciate na lang natin ang help niya. Next, si Fajardo. Ito ang solid ang nilalaro sa Gilas ngayon. Siya ang main center natin at gumagawa talaga. Nung OQT, 11 points to kontra Latvia. Tapos 10 points, 11 rebounds naman kontra Brazil. Very productive talaga itong si Abay. Then yung partner niya pa, si Soto, ang ganda rin ng pinapakita. Double-double ang average neto ng first window. Great din ang pinakita ng OQT, lalo yung 18 points niya kontra Latvia. Kaya expected na mararamdaman pa rin si Kai sa laro na ito kontra New Zealand. Sa experience sa NBL Australia, mga ganitong quality ng players na rin na nakatapat niya, so walang bago. Sanay na siya sa laro at physicality ng mga bigs doon. Sa kabuuan, okay naman ang lineup natin kontra New Zealand. Too bad, hindi nakakaabot si Edu, nakakapanghinayang pa rin pero kahit na ganun, malakas pa rin naman. Ito ang tumalo sa Latvia ng OQT. 11 players yun Nadagdag lang sa Scottie Thompson ngayon. Kaya hindi man healthy as nating lineup to, okay pa rin at capable na talunin ng New Zealand. Same na team pero with additional na experience ng Olympic qualifiers. Ang lalakas ng mga nakalaban nila ron at iron sharpens iron kaya mas pinalakas din sila ng tournament na yon. Ang concern na lang sa darating na laban na yung counting araw ng training nila nito. Pero compounding naman yung mga practices nila. Nakapaganda na sila ng first window pati ng OQT. Tuloy-tuloy lang. Yan naman yung gusto natin sa programa ngayon, yung continuity. This time, we can say na mas organized na tayo kumpara sa most ng national teams dahil sa patong-patong na preparation with the same players. Hindi pa palit-palit, hindi hugot-hugot. Yun, wala naman ng ibang ganong isipin sa team. Si Brownlee na inaalala ang magiging laro niya. Wika ni Coach Tim, maaari nating makita ang isang motivated na JB. Sana nga bumana talaga siya kontra New Zealand at ma-redeem ang sarili niya after ng bigong PBA Finals. Good luck sa buong Gilas Pilipinas team. Hopefully ay madali na nga natin itong New Zealand.